PBX Education. Kamusta sa lahat? Welcome back. Ngayon, tatalakayin natin ang kamangha-manghang alamat ni Romulus at Remus, ang mitikal na kambal na nagtatag ng Roma. Nais mo bang malaman kung paano nagsimula ang Eternal City? Manatili ka lang dyan. Ang kwento ni Romulus at Remus ay isa sa mga pinakakilalang alamat sa sinaunang Roma. Ayon sa alamat, ang kambal na ito ay mga anak ng Diyos na si Mars at Nirhea Silvia, isang Vestal Virgin. Ayon sa kwento, iniwan si Romulus at Remus noong sila ay mga sanggol pa lamang dahil sa isang propesya na sila ay magpapabagsak sa kanilang tiyo, si Haring Amulius. Iniwan silang mamatay, ngunit natagpuan sila ng isang babaeng lobo na nag-alaga sa kanila. Kalaunan, natagpuan sila ng isang pastol na nagngangalang Faustulus, na nagpalaki sa kanila bilang sariling anak. Nang sila'y lumaki na, nalaman ni Romulus at Remus ang kanilang tunay na pinagmulan at nagpasya silang magtayo ng sariling lungsod. Ngunit nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan sa lokasyon ng bagong lungsod. Nais ni Romulus na itayo ito sa Palatine Hill, samantalang mas gusto ni Remus ang Aventine Hill. Humantong ang hindi pagkakaintindihan sa trahedya, pinatay ni Romulus si Remus. Itinatag ni Romulus ang lungsod ng Roma sa Palatine Hill, at ipinangalan niya ito sa kanyang sarili. Siya ang naging unang hari ng Roma, at ang lungsod ay naging isa sa mga pinakamaimpluwensyang sibilisasyon sa kasaysayan. Ang alamat na ito ay sumisimbolo sa lakas, katatagan, at tadhana na pinaniniwala ang taglay ng Roma. Bagamat pinagtatalunan ng mga historiador ang kasaysayan ng alamat, nananatiling mahalaga ang kwento ni Romulus at Remus bilang pundasyong alamat ng Roma. Ano sa palagay niyo ang alamat ni Romulus at Remus? Kamangha-mangha, hindi ba? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments below. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at pindutin ang bell icon para manatiling updated sa lahat ng aming makasaysayang kwentong pambalagtasan at alamat. Hanggang sa susunod, patuloy na tuklasin ang mga alamat.